I don't know. Kasi wala na po akong concept ng time while I was on the plane. Paglabas ko ng toilet, nagulat ako, ang dilim-dilim na. Akala ko nag-brown out sa aeroplano. Matigas-tigas. Land na po kami ng Taipei. So, nandito na po kami sa Taipei. Ang Chinese Airlines. Actually, sobrang ang ganda. It was smooth. Yung weather was very smooth. So, yung travel namin was smooth as well. And ang galing nila mag-land. I actually really like the experience ko sa Chinese Airlines. I have no problem. Ngayon, nasa Taipei na kami and we have another 7 hours layover dito. And there's a lot of shops, so let's look at the shops. So, 7 hours ang layover namin dito sa Taipei at ang dami-dami pwedeng makita. Katulad na lang nitong giant Lego na to. Minsan nakapikit, minsan nakadilat siya. Grabe, ang daming mga characters na animes and mga super cute kawaii items na makikita mo dito sa Taipei Airport. Busog na busog na busog ang aking mga mata. Ang cute! Kain na tayo dahil medyo gutom na at ito ang pinakaunang restaurant na pinilahan agad ng aking daddy dahil mahilig siya sa sabaw at wala daw pila. At kung nakita nyo, iba po ang kanilang letters dito, hindi po yung normal na ABCD. May mga characters po silang ginagamit for their language kaya medyo nahirapan po kaming mag-order dito dahil sa language barrier. So this is called the braised beef noodle soup. It's number A2. Here in home kitchen in the airport. Ito po ang itsura ng aking na-order. Para siyang bulalo na matamis-tamis. May kasama na siyang side na gulay at dessert. Sa dati ko naman nag-order siya ng pork na mukhang adobo. Hindi ko alam pero masarap siya. Matamis din siya. Ang okay, grabe. Parang feel ko parang Filipino bulalo. First higop ko. At ang sarap-sarap talaga niya. Very savory na matamis na masarap talaga siya. Kaya gulat na gulat ako sa lasa ng first ever Taiwanese soup ko. And masaya ako dahil ito ang pinaka-paborito kong gulay which is ang pak choy. Kaya enjoy na enjoy ako. Ang sarap din ng noodles. Perfect na perfect yung pagkaluto ng noodles. The only problem dito sa sabaw na ito is that oily siya. Lumulutang yung oil kaya hindi masyado nagustuhan ng aking mother. Ako naglibang. Sobrang oily ng noodle. Meron ding included na side salad with our order na lasang may fish sauce which I wasn't really a fan of. Ang beef nila sobrang soft. It melts in my mouth level. Sobrang sarap. Hindi ko rin masyado nagustuhan itong mango dessert nila dahil lasang diabetes. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad kami at nag-explore sa Taipei Airport at na-discover namin itong area na ito. And of course, hindi namin palalampasin ito na hindi namin nasusubukan. Ano ba? Hindi ako ready. Ma. There's me! Kaya bata o matanda man, talagang may entertain ka dito. Ay, pangit. Magkasama kami ng aking mother, dear. Kasi siya lang din ang kapwa masipag. Magtiyaga, maglakad at mag-shopping. Ang dami namin nabili ng mga sweets, ng small gifts, and pasulubong. And makain ko, syempre. Put yourself first, right? So, ang ganda pala. Ang daming mga staff dito. Ito, nursing station. Oh, mami, magtrabaho ka na. Ikaw din. Sabi niya, she's like, I'm off today. Oh my God. I'm not working today. I'm on a holiday. Okay, so kailangan ko lang i-mention to kasi first time ko to in my life, no? Pumunta ko sa toilet dito sa Taipei Airport, diba? And then, ito yung toilet, diba? Tapos sabi ko, oh my God, ang cool naman yan. Pinrest ko to. And hinugasan niya po ang aking lubot. Oh my God, ang galing. Hindi ko nga lang alam kung paano ko siya i-stop para itigil siya. Pinrest ko tong button na to. Tumigil siya din. And ayun, buti na lang. Kinabahan kasi ako kasi baka hindi siya tumigil. And then, aapo yung tubig. So, yeah. Ayun. Cool experience. Actually, nakalimutan ko rin i-mention na meron din silang, mainit yung upuan so may toilet seat heater. Ang sarap-sarap ng umihi.
Ang layo na nang napuntahan namin ng aking mother. Grabe. Ang daming magaganda dito. Tayo ako sa gitna. Guys, andito na po kami. Nag-aantay na po kami ng aming plane papuntang Manila. May eye irritation ako. Pulang-pula yung mata ko dahil puyat ako. At lagi naman namumula mata ko. Yun nga lang. May eye drop ako. So, kailangan ko yung eye drop talaga ng Murine for irritated and red eyes. And then, bad news, nawawala ang aking neck pillow. May nakawala ng neck pillow ko. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. But, may nakawala. Hindi ko lang alam kung saan namin last na iwan. Kasi nandito pa sa amin yun before kami bumaba ng gate namin. Sad. Kasi that was such a helpful item para sa leg ko. But it's now gone. Gone! Pumunta kami sa duty free and may mga snacks kami nabili ni mommy and ito yung one of the snacks. Ang ganda, no? Okay, hindi siya. Googling scientific teaching is allowed to bring one carry-on as a carry-on baggage. So if you have more than one carry-on, we might charge you extra money to check in. Thank you. Each person only allowed to carry one carry-on baggage. Duty free naman yan eh, di ba? Mamaya na nga tayo, na-stress ako. At sa wakas, magkatabi na po kami ng asawa ko sa eroplano, hindi na siya mag-isa this time. Habang nagchichismisan kami, biglang may dumating na pagkain and for lunch, it is pasta with minced beef at may maitim na itlog. With pak choy, my favorite. Nagulat na lang ako na nagsisimula pala kumain, ubos na agad ang pagkain ng katabi ko. Gutom yarn. Included with the food, meron silang binigay na ulong tea na hindi ko talaga masyado type and hindi ko rin masyado gusto tong salad nila. Medyo maalat para sa akin and ang weird ng lasa ng kanilang snacks. Pero inubos ko pa rin sila dahil wala tayong sasayangin na pagkain. As in, naubos pala ng asawa ko. Siya pala nag-ubos ng mga tira ko. Nandito na po kami sa Pilipinas. After we passed through the immigration na maraming tanong sa akin, kinuha na namin mga lagahe namin. Medyo matagal kami nag-antay dito. And eventually, nakuha namin lagahe at nagpa-exchange kami ng pesos. And first time ko makahawak ng pesos in a long time. Kaya ini-enjoy ko yung moment na ito. At ang sumalubong sa amin sa airport ay walang iba kundi si Luis Manzano. Chos! Kuya Vandrico, which is ang pinsan ko, ang nag-collect sa amin sa airport, ang nag-organize ng transport namin at tumulong sa amin na makapunta sa aming BNB. So maraming salamat Kuya Vandric. Mas pogi ka pa kay Luis Manzano. At nakita nyo naman napaka-traffic dito sa Manila. Ang haba-haba ng linya ng traffic. So nandito na po kami sa aming... Ano ba tawag dito, Mami? Penthouse. Charot. Maliit lang siya and it looks like this. Ito yung door. May tao sa toilet. Si tita na sa toilet. They have everything decorated as Christmas decorations. Sa totoo lang, itong Azure penthouse na tinirahan namin, maliit siya compared to the pictures na nakita namin. Kala namin mas malaki siya. Pero nandito na lahat yung mga kailanganin namin. Hindi naman namin kailangan ng malaking tirahan dahil tutulungan lang po namin itong self-catering B&B na ito. I will put the link in the description box kung gusto niyo pong tingnan ito in full detail. And lahat po ng papasok dito, kailangan niyo pong iparegister ang pangalan at before pumasok, kailangan magpakita ng ID. Kaya safe na safe po dito. Let me show you the view from the window. So freaking cool. Hello, Manila. There's a pool down there. So, nakaligo na ako! Yes! I feel fresh. Yun talagang pinaka-first priority ko is maligo. Ito na yung situation. So, isa nag-sort out lang ako ng mga stuff that I got from Taiwan. So, Taiwan, I got this. It's brown sugar mochi, bubble milk tea mochi. Got this as well. So cute. It's the packaging that's so... And then I got this as well. I'm officially here in Philippines and I just want to talk to you for a little bit before I go to bed because I am exhausted. My cousin collected us, helped us out with our transport, our B&B. He got us
SIM cards, helped us with our groceries and everything. So I'm really grateful, Kuya Banjay. Thank you so much for that. And then Tita Nelfa was here as well, which is my mom's oldest sister. We ate the kanding or the goat that Kuya Banjay prepared for us and was requested by Dad. And surprisingly, I really love the taste of it. It tasted really, really good. I thought it was beef. I've tasted goat before and I thought it tasted like literally like poop. But this one is really, really good. Tastes so good. We gave them the presents we have for them from Ireland and they were happy about that. It was so nice. I loved it, except for just a few moments ago.